Hello, what's up mga Kero TV and welcome back to my channel. For today's video, we have the LTO exam 2024 non-professional DL code A, A1, A2 part 2. Kailangan natin mag-review para sigurado pasado ka, at kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe this channel para updated ka sa aking mga tutorial videos. At simulan na natin. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas na kalsada. B. Bako-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Tamang sagot, letter B. Bako-bakong kalsada. Ang pangunahing layunin ng pagtingin sa harapan habang nagmamaneho ay A. Upang tingnan kung may traffic enforcers. B. Upang tingnan ang daloy ng trapiko sa unahan at mga pagbabago sa kondisyon ng daan. C. Upang tingnan kung may aksidente. Tamang sagot, letter B. Upang tingnan ang daloy ng trapiko sa unahan at mga pagbabago sa kondisyon ng daan. Higit na mapanganib lumiko sa kaliwa kaysa sa kanan dahil A. Higit na maraming tao sa daan o lane ang kalsada. B. Ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. C. Higit na maraming nagtitinda sa kanang bahagi ng kalsada. Tamang sagot, letter B. Ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. Pwede kang mag-overtake kapag ang highway ay may dalawang linya ng A. Hiwa-hiwalay na puting linya. B. Puting linyang tuloy-tuloy. C. Dilaw na linyang tuloy-tuloy. Tamang sagot, letter A. Hiwa-hiwalay na puting linya. Ang U-turn ay ginagamit upang lumipat sa kabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang hindi pinahihintulutan? A. Pag U-turn sa pandalawahang daanan na hinahati ng putol-putol na puting linya. B. Pag U-turn ayon sa patnubay ng traffic enforcers. C. Pag U-turn sa lane na may dobleng buong guhit na dilaw. Tamang sagot, letter C. Pag U-turn sa lane na may dobleng buong guhit na dilaw. Sa gabi, nakita mo na may taong naglalakad na nakasuot na nagre-refleksyon na damit at may dalang matingkad na pulang ilaw. Ano ang ibig sabihin nito? A. Papalapit ka sa accident black spot. B. Papalapit ka sa ginagawang kalsada. C. Papalapit ka sa organisadong paglalakbay. Tamang sagot, letter C. Papalapit ka sa organisadong paglalakbay. Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. C. Sa pinakamalapit sa gilid na linya ng highway. Tamang sagot, letter B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. Bilang isang driver, ikaw ay higit na makakapagdulot ng pinsala sa kapaligiran sa pamamagitan ng A. Pagpapatakbo ng maturin. B. Pumili ng sasakyan na matipid sa gasolina. C. Regular na pagpapatingin at pagme-maintain ng iyong sasakyan. Tamang sagot, letter A. Pagpapatakbo ng maturin. Paano mo itatapon ang langis ng makina ng motorsiklo na nagamit na? A. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng pagbuhos nito sa sahig. B. Itapon ng maayos sa pamamagitan ng pagdala sa mga oil change facilities. C. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng paglagay nito sa iyong basurahan. Tamang sagot, letter B. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng pagdala sa mga oil change facilities. Dumating ka sa krus na daan at gusto mong lumiko sa kaliwa at mayroon kang berdeng araw na ilaw. Makakatuloy ka ba? A. Oo. Makakaliko ka dahil walang ibang sasakyan ang pwedeng pumasok sa sangandaan. B. Hindi. Hindi ka makakaliko maliban na lang kung mayroon kang green left pointing arrow. C. Oo, makakaliko ka sa kaliwa ngunit kailangan mo pa ring magbigay daan sa taong naglalakad at trapiko. Tamang sagot, letter A.
Oo, makakaliko ka dahil walang ibang sasakyan ang pwedeng pumasok sa sangang daan. Nagmamaneho ka hanggang sa isang intersection at nakita mo ang senyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Dumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos ng pagbibigay sa anumang mga naglalakad at trapiko. C. Pabagalin at maganda na magbigay sa anumang naglalakad at trapiko sa unahan. Tamang sagot, letter C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang naglalakad at trapiko sa unahan. Ang asul na traffic light ay may nakasulat na 60 km per oras. Ano ang gagawin mo? A. Magmaneho sa maximum na bilis na 60 km per oras. B. Magmaneho sa minimum na bilis na 60 km per oras. C. Magmaneho ng 60 minuto kada kilometro. Tamang sagot, letter B. Magmaneho sa minimum na bilis na 60 km per oras. Maaari ka bang manatili sa loob ng intersection? A. Kung ang ilaw pantrapiko ay kulay pula. B. Kung ikaw ay nakatigil. C. Hindi. Ang interseksyon ay nararapat na maluwag sa lahat ng oras. Tamang sagot, letter C. Hindi. Ang interseksyon ay nararapat na maluwag sa lahat ng oras. Lumapit ka sa isang interseksyon na may isang hanay ng mga signal ng trapiko. Ang mga signal ay blanco. Ano ang dapat mong gawin? A. Ituring ang mga interseksyon na mayroon pa ring pangapalatandaan ng stop sa lahat ng direksyon. B. Huminto sa interseksyon na parang mayroon kang isang pulang ilaw. C. Pabagalin at maghanda upang magbigay daan sa anumang trapiko sa unahan. Tamang sagot, letter A. Ituring ang mga interseksyon na mayroon pa ring mga palatandaan ng stop sa lahat ng direksyon. Ang yellow box pavement markings ay ipininta sa loob ng interseksyon na walang sasakyan ang A. Pinahihintulutang dumaan. B. Pinahihintulutang bumusina. C. Pinahihintulutang huminto. Tamang sagot, letter C. Pinahihintulutang huminto. Paano maiwasan ang maaksayang paggamit ng gasolina? A. Punuin ng gasolina ang saddle at top box. B. Bihira lamang napatingnan ang kondisyon ng sasakyan. C. Napapatingnan ng wasto at napapanatili ang kondisyon ng sasakyan. Tamang sagot, letter C. Napapatingnan ng wasto at napapanatili ang kondisyon ng sasakyan. Mas delikado na lumiko sa kaliwa kaysa sa kanan dahil A. Ang kalsada ay mas madaming linya. B. Mas mabilis ang mga sasakyan mula sa kaliwa. C. Kailangan mong maging maingat sa mga sasakyan galing sa kaliwa o kanan na parte ng daan. Tamang sagot, letter B. Mas mabilis ang mga sasakyan mula sa kaliwa. Kapag ang driver ay nakalabag ng pangatlong ulit sa RA number 10666 sa safety aboard motorcycle, ang kanyang lisensya ay masususpindi ng gaano katagal? A. 1 taon. B. Pagkatanggal habang buhay. C. 1 buwan. Tamang sagot, letter C. 1 buwan. Ano ang dapat mong gawin sa kumikislap na dilaw na trapikong ilaw? A. Ang signal na ito ay nagsasabi na hindi ka makakaliko sa sangang daan kaya dumiretso ka lang. B. Magmaneho ng maingat para iyong giveaway sign. C. Huminto, magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas. Tamang sagot, letter B. Magmaneho ng maingat para iyong giveaway sign. Saan hindi maaaring magparada ng sasakyan? A. 7 metro mula sa interseksyon. B. 6 na metro mula sa interseksyon. C. 8 metro mula sa interseksyon. Tamang sagot, letter B. 6 na metro mula sa interseksyon. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap na senyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B.
dumaan sa kanang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Tamang sagot, letter C, dumaan sa kaliwang linya. Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko mula sa interseksyon? A. Makakapagpalito sa lahat ng nasa daan. B. Makakapagpalito sa lahat ng motorista. C. Makakapagpalito sa mga tagapagpatupad ng batas pantrapiko. Tamang sagot, letter A, makakapagpalito sa lahat ng nasa daan. Ano ang pinakamainam na paraan sa pagbibigay ng karapatan dumaan? A. Pagbibigay ng daan. B. Pagpapabilis ng pag-andar. C. Ang unang dumating, ang unang pagbibigyan. Tamang sagot, letter A, pagbibigay ng daan. Kailan mo dapat tingnan ang level ng langis ng makina ng sasakyan? A. Kapag mainit ang makina. B. Kapag umaandar ang makina. C. Kapag malamig na ang makina. Tamang sagot, letter C, kapag malamig na ang makina. Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay naimbitahan sa hapunan at alam mong ikaw ay magmamaneho pa uwi? A. Kumain ng mainit na pagkain at uminom ng alak. B. Iwasang paghalu-haluin ang mga alak na iniinom. C. Huwag uminom ng anumang alak. Tamang sagot, letter C, huwag uminom ng anumang alak. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa interseksyon na may sirang signal pantrapiko? A. Ipagpalagay na ang interseksyon ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon. B. Bilisan ng takbo. C. Bagalan ng takbo at hintayin ang traffic enforcers. Tamang sagot, letter A. Ipagpalagay na ang interseksyon ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon. Ano ang isinasaad sa batas na dapat mong sundin kapag papalapit sa isang interseksyon na may stop sign? A. Magbigay ng daan kung kinakailangan sa mga sasakyan na papalapit mula sa kaliwa hanggang kanan. B. Itigil at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. C. Pabagalin ang sasakyan at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. Tamang sagot, letter B. Itigil at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. Hindi maaaring pumarada o huminto ang driver sa tabi ng kalsada na may nakasulat na stop sign kung ito ay sakop ng A. 3 metro, B. 5 metro, C. 6 na metro. Tamang sagot, letter C, 6 na metro. Ano ang dapat mong gawin kapag nagmamaneho sa highway na may maraming lubak? A. Bilisan ng takbo. B. Bagalan ng takbo. C. Palaging lumipat ng daan o lane. Tamang sagot, letter B, bagalan ng takbo. Anong senyas pantrapiko na kung babaliwalain ay may kaakibat na parusa? A. Regulatory signs. B. Warning signs. C. Informative signs. Tamang sagot, letter A, regulatory signs. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal pumarada. B. Bawal mag-overtake ang trailer. C. Linyang naghihiwalay sa magkasalubong na direksyon. Tamang sagot, letter C, linyang naghihiwalay sa magkasalubong na direksyon. Ang traffic light ay nagpalit mula sa berde padilaw habang pasangandaan ka. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpatuloy lang sa iyong kasalukuyang bilis. B. Huminto kahit nasa sangandaan. C. Huminto bago magsangang daan. Tamang sagot, letter C, huminto bago magsangang daan. Kung ikaw ay nasa ilalim ng impluwensya ng inuming nakakalasing habang nagmamaneho, malamang na ikaw ay A. Makakapagdesisyon ng mahusay. B. Makakapag-isip ng mahusay. C. Mabagal ang reaksyon. Tamang sagot, letter C, mabagal ang reaksyon. Magkano ang parusa para sa pangalawang opensa ng RA number 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A.
1,000 piso, B. 5,000 piso, C. 7,000 piso. Tamang sagot, letter B, 5,000 piso. Habang nagmamaneho ay may ginagawang daan. May pansamantala na pinakamataas na limitasyong bilis na nakaratula. Ano ang gagawin mo? A. Sumunod, B. Hindi susunod, C. Sumunod lang kapag makitid ang daan. Tamang sagot, letter A, sumunod. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng traffic light? A. Pula, berde, dilaw, berde, berde, pula. B. Pula, berde, dilaw, pula, pula, dilaw. C. Pula, berde, berde, dilaw, dilaw, pula. Tamang sagot, letter C, pula, berde, berde, dilaw, dilaw, pula. Kapag nasa sangandaan at nakita ng driver na mula dilaw o yellow light signal ay nagpalit ito sa pula o red ay A. Magmamabagal ito para hayaan ang ibang sasakyan na magpatuloy, B. Hihinto ito sa daan, C. Magpapatuloy ito sa intersection kahit ang ilaw ay pula. Tamang sagot, letter C. Magpapatuloy ito sa intersection kahit ang ilaw ay pula. Maaari kang magmaneho sa pathway A. Kapag walang taong naglalakad, B. Papasok sa isang pag-aari, C. Para maka-overtake sa mabagal na daloy ng trapiko. Tamang sagot, letter B. Papasok sa isang pag-aari. Ang RA number 10666 o Safety Children Aboard Motorcycle na nagbabawal sa bata na sumakay sa mga pampublikong kalsada kung saan may mabigat na dami ng sasakyan. Merong mataas na kakapalan ng mabilis na paglipat ng mga sasakyan kung saan ang limit A. Ang paa ng sakay na bata ay komportableng naaabot ang karaniwang pedal ng motorsiklo, B. Ang mga bisig ng bata ay umabot at nahahawakan na ang baywang ng driver ng motorsiklo, C. Isakay ang bata sa motorsiklo na ang paa ay hindi maabot ang pedal. Tamang sagot, letter C. Isakay ang bata sa motorsiklo na ang mga paa ay hindi maabot ang pedal. Kung liliko pa kanan, nararapat na A. Bagalan ng takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at mag-signal upang lumiko sa kanan. B. Manatili sa kaliwang daan ng kalsada at mag-signal upang lumiko sa kanan 15 metro bago lumiko. C. Manatili sa kanang daan ng kalsada at mag-signal upang lumiko sa kanan 30 metro bago lumiko. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at mag-signal upang lumiko sa kanan. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Bawal pumasok ang mga sasakyang 30 taong ang edad. B. Pinakamababa na itinakdang bilis. C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Tamang sagot, letter C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Upang makapagmaneho sa kalsada, kinakailangang nakahanda ang mga ganitong dokumento. A. Lisensya at rehistro ng sasakyan ng driver. B. Valid na lisensya ng driver, sertipiko ng pagrehistro, at kasulukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. C. Sertipiko ng public convenience. Tamang sagot, letter B. Valid na lisensya ng driver, sertipiko ng pagrehistro, at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. Sino ang responsable para siguraduhin hindi sobra sa dami ang nakasakay sa sasakyan? A. Ang driver ng sasakyan. B. Ang nagpapasakay sa sasakyan. C. Ang may-ari ng sasakyan. Tamang sagot, letter A. Ang driver ng sasakyan. Ano ang dapat mong gawin kung pinapatakbo ka ng pulis pantrapiko kahit na pula na ang traffic light o senyas na nagpapahinto? A. Hindi ka dapat sumunod sapagkat kung susunod ka ay uhuhulihin ka. B.
dapat kang sumunod. C. Hindi mo dapat pansinin ang pulis pantrapiko at hintayin ang traffic light na magberde. Tamang sagot, letter B. Dapat kang sumunod. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalye na maraming tao na tumatawid? A. Bagalan ng takbo, maging alerto o maingat at tignan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng takbo. C. Bumusina at pailawin ang mga headlight. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. Ano ang maximum at pinahintulutang lapad ng saddlebox o bag? A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. B. 16 na pulgada mula sa magkabilang gilid. C. 18 pulgada mula sa magkabilang gilid. Tamang sagot, letter A, 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Taong may kapansanan ay maaaring magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho kung A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. B. Nakasulat sa student permit ang kanyang karamdaman. C. May kasamang kwalipikadong nagtuturo. Tamang sagot, letter A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. Sa aling sitwasyon maaaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? A. Kung ito ay mahalagang tawag. B. Kung magaan ang trapiko. C. Wala sa itaas. Tamang sagot, letter C. Wala sa itaas. Bakit may nakalagay na rumble strips sa mga kalsada? A. Upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya. B. Upang matulungan kang pumili ng tamang lane. C. Upang matawag ang iyong kamalayan sa bilis ng iyong takbo. Tamang sagot, letter C. Upang matawag ang iyong kamalayan sa bilis ng iyong takbo. Maiiwasan at mababawasan ang mga aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabalewala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko na naroroon sa mga partikular na lugar. B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko na naroroon sa partikular na lugar. C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga senyas pantrapiko sa mga partikular na lugar. Tamang sagot, letter A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko na naroroon sa mga partikular na lugar. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? A. Bago makarating sa tulay. B. Bago magpalit ng linya. C. Sa haligi ng tulay tawiran. Tamang sagot, letter C. Sa haligi ng tulay tawiran. Kung walang pananda sa daan o pavement markings, ikaw ay nararapat magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Kahit saang bahagi ng kalsada. C. Sa gitna ng kalsada. Tamang sagot, letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ayon sa RA number 4136, anong bahagi ng sasakyan ang ipinagbabawal na putulin o tanggalin? A. Kable ng preno. B. Accelerator cable. C. Muffler. Tamang sagot, letter C. Muffler. Kapag ang paglabag sa RA number 10666 sa Safety Children Aboard Motorcycle ay magresulta ng kamalayan o pinsala, ano ang ipapataw na parusa sa motorcycle rider o operator nito? A. 1 taon na pagkakakulong ng walang ibibigay na pagkiling ayon sa Revised Penal Code 1. B. 6 na buwan na pagkakakulong. C. 5 buwan na pagkakakulong. Tamang sagot, letter A. 1 taon na pagkakakulong na walang ibibigay na pagkiling ayon sa Revised Penal Code 1. Saan mo nararapat iposisyon ang iyong sasakyan kung ikaw ay nagpaplanong lumiko sa kaliwa sa isang maliit na kalsada? A. Sa gitna ng kalsada. B. Sa pinakakanang bahagi ng kalsada. C. Sa pinakakaliwang bahagi ng kalsada. Tamang sagot, letter C.
sa pinakakaliwang bahagi ng kalsada. Ano ang maximum na sukat ng pinasadyang top box ng motorsiklo? A. 3 feet by 3 feet by 3 feet. B. 2 feet by 2 feet by 2 feet. C. 1.5 feet by 1.5 feet by 1.5 feet. Tamang sagot, letter B, 2 feet by 2 feet by 2 feet. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko sa pakanan mula sa interseksyon patungong one-way street? A. Manatili sa pinakakanan na lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane. C. Manatili sa gitna ng kalsada. Tamang sagot, letter A, manatili sa pinakakanan na lane. Ano ang maximum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa RA number 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon. B. Multang 50,000 pesos. C. Pagbawi ng driver's license. Tamang sagot, letter C, pagbawi ng driver's license. Sakay ng manual clutch backbone na motorsiklo, may asong biglang tumawid sa iyong daan. Aling paa ang dapat mong gamitin upang matamo ang maximum na preno upang hindi masagasaan ang aso? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Pareho. Tamang sagot, letter B, kanan. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Tamang sagot, letter A, humanda sa paghinto.